Lord. Yes, give praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord now and forever. Now, samahan niyo po ako. Let's praise and worship with all our hearts. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand,
every beat of our heart is for Him. It's for Jesus. Sing. Jesus, you're the only reason that I'm even breathing. I am wide awake. You move me, your freedom is consuming. I feel you rushing through me. I'll never be the same. My heart beats only for your glory. My hands reach out for you to hold me. My soul sings, Father, you are holy. My feet dance, tearing down, tearing down. Everything is calling, everything is calling out your name. Everything is calling, everything is calling out your name. Oh Jesus, everything is calling, everything is calling out your name. Hallelujah, Lord. Oh, we praise you, Jesus. Every tongue, every praise is Lord. Jesus, you've crossed from death to life. Your sacrifice atoned for all mankind. Jesus, you have overcome. You defeated death for everyone. You brought me in your loving arms, crucified to take me back to life. Just
face to face. And right now, Father, mangusap ka sa amin through your word, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen and amen. So, a blessed Sunday, church. For our tithes and offering, let us read in Jeremiah chapter 17, verse 5 to 8 NLT. This is what the Lord says. Cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength, and turn their hearts away from the Lord. They are like stunted shrubs in the desert with no hope for the future. They will live in the barren wilderness, in an inhabitant salty land. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along a river bank, with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. So in this passage po, Jeremiah reminded us who we put our trust. Kanino po ba tayo nagtitiwala? Do we put our trust in man? Nagtitiwala ba tayo sa ating sariling kakayanan? Or sa mga trabaho na meron tayo, sa mga businesses na pinagkukuhanan natin? People may fail us if we put our trust in human or in our possession. Walang magandang kinabukasan. Sabi nga dyan sa verse 5 to 6, those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord, they are like stunted shrubs in the desert with no hope for the future. But in verse 7, sabi dyan, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Sa Panginoon lamang po tayo magtiwala. Kahit anuman mangyari sa paligid natin, sa buhay natin, anuman ang sitwasyon natin ngayon, dumadaan man tayo sa pagsubok, ayan, trust God at all times. God will help us to see prosperity in times of drought. And sabi sa verse 8, katulad ng punong kahoy na itinatanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito ay hindi nanganganib, dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. Palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Sabi dyan, in any situation, in any season, ano man ang season natin ngayon, nasa kasaganahan man tayo, nasa kahirapan man tayo, o nasa pagsubok man tayo, let us focus on the Lord. Put our hope and confidence in the Lord, who holds our future and the source of our life. Siya ang source natin. So again, as a reminder, do not trust a person, a position, or a possession, but trust God in all times, and He will give us peace and prosperity. Ano ba yung gusto natin unang P? Yung possession or person ba? O yung pangalawang P sa dulo? Peace and prosperity. Of course, gusto natin lahat yung peace and prosperity. So let us trust in the Lord at all times. Amen? Amen. So for our organized and designated giving, red is for our tithes. It is the 10% of our income. So let us excel in giving. Ibigay po natin ang nararapat sa Panginoon. And blue is for special projects or improvement of our church. Dito po natin kinukuha ang ating improvement ng church. And white is for benevolence and mission. So patuloy po ang ating campus ministry at meron pa rin po tayong kids outreach. So sa Saturday nga po, dadalawin namin ang lote. So we invite also our parents and kids po na sumama sa Saturday. And last is brown is for building pledges. So let us build God's house. Last month po, ang prayer natin, sisimulan natin ang building. Ngayon po, meron na tayong 30% structural. Praise the Lord. So patuloy po tayong magtiwala at magbigay sa Panginoon. Amen? Amen. So lahat po tayo ay tumayo at manalangin.
Lord, thank you for your word today. Help us, Lord, to put our hope and confidence in you. Lord, bigyan mo kami ng tamang puso sa pagbibigay, Panginoon, na merong pagtitiwala at pag-ibig at may kagalakan, Lord. Help us to be faithful and to give an excellent offering to you. Maranasan po namin ang reward of generosity, Lord. Thank you sa pagpapala mo sa amin. Patuloy mo kaming pagpalain sa aming pagbibigay, Panginoon, at ang mga nagtatapat sa iyo, Lord. Pagpalain mo ang aming trabaho, businesses, at ang mga pangkabuhayan, Lord. Bless the work of our hands, Lord. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We may now give to the Lord. Thank you. Good morning, everyone. We are continuing our series on the book of 1 Timothy. Noong mga nakaraang Sundays, Brother Chris reminded us, me, the future pastors of our church, the present pastors, kung ano po yung mga qualifications natin, and the qualifications for deacons. Kapag nasala natin ang mga mangunguna sa atin, mga magtuturo, kapag nasala natin yung mga magli-lead sa atin, mapoprotektahan natin ang church sa false teachers, false teachings. At lahat po yun ay from 1 Timothy chapter 3. Yun po ang problem sa pinagpapastoran ni Pastor Timothy sa Ephesus. Maraming mga kumakalat at sumunod na sa maling turo. Kaya ngayong umaga, ngayong Sunday, the title of our sermon is Dangerous Turns in the Church. All about dangerous turns in the church. And that is in 1 Timothy 4:1-6. Before we read our passage, let us pray. Lord, we love the truth because of your words. We are changed. We are set free. We are healed. Help us not to be deceived by any wrong teaching. Give us discerning hearts. Help us understand your words. Holy Spirit, guide us today in our study. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Palapakan po natin ng Lord. 1 Timothy chapter 4, verses 1-6. Let's start with verse 1. Now the Spirit expressly says that in later times, some will depart from the faith. Malinaw daw ang sinasabi ng Holy Spirit. This is the Holy Spirit's message. This is a warning from the Holy Spirit. Alam niyo, yung mabigyan ka ng warning ng iyong professor sa mga student, you have to listen. Warning from your parents, you have to listen. Sa mga grade schoolers, kapag may warning si teacher, talagang makikinig ka. Magpe-pay attention ka. At ito ay warning mula sa banal na Espiritu. The Spirit expressly says, or this is a clear message na ano daw po ang mangyayari in later times, some will depart from the faith. What will happen in later times? This danger will come. This dangerous turn will come. So pag sinabi po nating turns, parang all about roads ang ating study nung Sunday, share the road to righteousness. Okay? Ngayon, dangerous turns. Alam niyo po yung you will be carried along by currents of air or water. You will be drift away. Yun po ay delikado. Yung bigla ka na lang nalipad. Di ba? Yung biglang nilipad ang bubungan natin, delikado po yun. Yung faith natin ay biglang naiba, nadala, that is dangerous. Okay? Kaya nagbigay ng warning dito ang Holy Spirit that in later times, some will depart from the faith.
Ano pala? By devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. Sa huling araw daw ay marami ang tatalikod. Saan? Sa pananampalataya. Sa true faith. Ano ang susundin nila? Mga mapanlinlang na mga espiritu. At kapag may mapanlinlang na espiritu, meron silang maling turo. At ang tawag nga dito ay teachings of demons. Mga itinuturo ng demonyo. Doon na nanggagaling ang kanilang mga teachings. Kaya maging maingat po tayo. Be careful. If you think you are standing firm, if you think that your path is going the right way, be careful that what you think you are doing is the will of God. Mag-ingat po tayo, baka it is from the wisdom of men or from the wisdom of the world. Apostasy po ang tawag sa departing from true faith. Falling away. Getting away from the Word of God. Pag inaalaw mo na itong mga maling katuruan na ikaw ay liparin. So number 1, turning away from the truth. Ito po yung mga dangerous turns sa church. So pwede bang ang church ay magkaroon ng maayos na direction sa umpisa? Yes. Pwede bang sa kalagitnaan ay mag-drift away siya? Maiba, malihis siya? Pwede po yun. Kaya pinag-iingat tayo ng Holy Spirit. Turning away from the truth. Apostasy means departing from the true faith. Nagsimula ng mabuti, but along the way, there are deceivers. Kaya merong babala ang Holy Spirit. Di ba pagka sinabing, anak, punta ka sa bayan. Mamili ka. Ito ang mga listahan. Pero kapag natapat ka na sa ganitong street at merong nagsabi sa'yo, hello, pogi. Hello, ganda. Huwag kang padadala doon sa sinasabi niya. Sumama ka sa akin. Dito sa corner na ito, merong ipinamimigay. Ano po yung pinamimigay? Tapos may listahan din siya. May mga bibilhin po ako Inutusan po ako ng nanay ko. Ay, halika muna. May ipinamimigay dito. Yun na po. Sa umpisa, okay ka. Mamimili ako. 1 to 10 items, pinabibili ng mama ko. Pero pag uwi mo, wala ka ng tsinelas, wala ka pang damit. Pati yung payong na maganda na pinadala ng nanay mo, na binili niya, na pag kinlik mo ay talagang bubukas ka agad, pati yun nawala. At ang sabi niya, nasaan anak ang pinamili mo? Mama, may kumausap sa akin na wala ang pambili, pati tsinelas ko. Okay? Anong nangyari? Na-deceive tayo. Nag-umpisa tayo, maganda yung ating direction. So, pwede ba tayong maligaw? Yes. Because of deceiving spirits, because of deceitful teachings. And that will come. Darating daw itong mga panahon na ito. And people who will depart will devote themselves. Ibig sabihin, talagang yayakapin nila yung maling katuruan. Kaya pinag-iingat tayo. At ang number 1, again, ay turning away from the truth. That is a dangerous turn. Pag lumiko na tayo, matuwid ang simula mo. Kapag nagdagdag ka na ng kalikuan, that is a dangerous turn. Di ba? Identify dangerous turns sa buhay natin. Departing from the true faith. Kaya si Paul sa Hebrews sumulat din siya. Nagbigay din siya ng warning, mag-ingat kayo mga kapatid. Sabi niya, alam niyo pag si Paul sumulat, daming pagtatama. He addresses issues, right? May mga letters na encouragement. Pero ang dami pong itinatama ng Biblia dahil talaga namang ang daming itatama sa buhay ng tao. Amen? That's why we need the Bible. That's why we need the pure Word of God. Hebrews 3:12, sabi niya, take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. That is apostasy. Baka merong magligaw sa inyo, magdala sa inyo pabalik sa maling katuruan ng kaligtasan. In fact, sa Hebrews, yun din ang
issue na kanyang ina-address. Na si Jesus lang, yung ating mediator. Wala nang iba dahil marami ang pwedeng magligaw sa atin patungkol sa kaligtasan. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, this is part of our devotion. Let no one deceive you in any way. Huwag ka daw magpapadaya kahit kanino man sa anumang paraan. Kahit ano pang itawag sa iyo. Lahat na ng pagpupuri sa itsura mo para lang malinlang ka. Huwag po tayong maniniwala sa lahat ng kaparaanan nila. Let no one deceive you in any way, for that they will not come unless the rebellion comes first and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Darating po ang time ng panlilinlang. So do not give in. Huwag tayong magpapadala sa mga maling katuruan nila on issue of life. Alam nyo, pinag-usapan, sasabihin nila, hindi pa naman yan naisisilang, hindi pa naman napangalanan. Diba? We justify abortion. What else? Gender issues. Tithing. Right? Salvation. Maging maingat po tayo. Number 2, following deceptive spirits and their teachings. That's another dangerous turn. Okay? We turn away and then we follow. Hindi mo namamalayan, sumusunod ka na. Hindi natin namamalayan, we feel comfortable na sa lies. We feel comfortable na sa ways of the world. Okay pala ito. At least masaya ako. At least madali kong nakukuha yung gusto ko. Nagiging komportable na tayo sa panlilinlang ng deceiving spirit, sa maling katuruan. So balikan po natin. Now, the Spirit expressly says that in later times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits. Kaya sabi, from the Holy Spirit, itong warning na ito, dahil merong mga taong, they will devote themselves to deceitful spirits and teachings of demons. Demons are what? Are fallen angels. Satan is the head. So, akala natin si Satan lang, di ba, mag-isa? Hindi, may mga fallen angels. Demons. At ano ang kanilang tool? False teaching. Para malinlang nila ang marami, ang kanilang gagamitin ay false teaching. Okay? Alam nyo, magsisimula sila sa pagtuturo ng mali hanggang sa mabago na nila yung kaisipan ng tao at mapaniwala at maging komportable na tayo sa mali. Yan, yun yung following deceiving spirits. Okay? Teachings of demons or false teaching means anything that contradicts what the Bible says. Anything. And that's why it's easy to identify false teaching if we study the truth, if we read and meditate the truth, if we know the truth. Napakadali po natin masway, malipad, liparin, ang tawag pa, anurin kapag tubig. Madali tayong mapaniwala kung hindi natin alam ang katotohanan. So teachings of demons or false teaching, anything that contradicts what the Bible says. Kaya sabi ko kanina, that's why kailangan po natin ang Bible. We need the Word of God every day. Because the enemy, every day din po siya nakikilos para tayo po ay linlangin. Sa mga eskwelahan, sa mga trabaho po natin, pwedeng nariyan ang mga maling katuruan na pag-uusapan, napapaniwala ka. Okay? Kapag ka may matinding pagsubok sa buhay mo at gusto mo na lang mapadali ang mga bagay-bagay, mapapaniwala na tayo sa maling kaparaanan. Kaya, we need the Word of God because the law of the Lord is perfect.
Psalm 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Kaya alamin natin lagi, pag-aralan ang salita ng Panginoon upang hindi tayo magkamali sa mga desisyon natin sa buhay. The Word of God, the law of the Lord is perfect. At anong magandang effect nito sa atin? It revives the soul. Okay? It makes us wise. It gives us discerning hearts. Masasabi natin, oh no, I can identify yung mga mali sa sinasabi ng taong ito. At saan nagsimula po ang panlilinlang? Genesis chapter 3 verse 1. He tempts, the enemy will tempt through questioning the Word of God. Questioning of the Word of God. Yan ba talaga? Oo, talaga. Alam mo yung mga ganon? Na mga pagtatanong? Okay, ibig sabihin, meron ng nakaplanong gawin na kasunod. Now, the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? Yan. Alam niyo, the Bible settles issues in life. Lahat ng mali isi-settle ng Bible. Kaya nga, ang daming ina-address na problema sa Bible. Dahil problemado tayo kapag walang tamang solusyon na mula sa salita ng Panginoon. Questioning. He will lead us into questioning. And then He will help us compromise. Live a compromising life. Nasasabihin, I think pwede naman. Alam niyo yung mga ganon nating sagot. Basta konti-konti lang, pwede. Diba? Compromising life. Then, ano nang gagawin natin? Naging comfortable na tayo sa lies. We will justify our actions. And then mananatili. And then, we will follow deceiving spirits. Okay lang, basta konti-konti. Okay lang, basta kaya mo. Kaya mo pa. Kaya mo pa nga. Pero, sino man ang tumatayo sa merong kasinungalingan, darating at darating yung time na babagsak dahil hindi kakayaning i-hold ng lies ang iyong tuntungan. It is shakeable. Truth is unshakable. Kapag nakatayo ka sa katotohanan, hindi ka matitinag. When we justify all our actions, we adjust the truth to what we want. Alam mo yung babaguhin mo na. Yan. And that's apostasy. It starts with small. Konti. Sakto lang. And then, naging komportable na tayo. Yun ang gagawin sa atin ng kaaway. Kaya, maging mapagbantay tayo at tandaan natin itong warning ng Holy Spirit. In later times, some will drift away, will fall away, will turn away, and then they will follow deceiving spirits. Kaya, tandaan natin, yung mga nagdadagdag, nagbabawas sa salita ng Panginoon, huwag nating papakinggan. Proverbs 30 verse 6, do not add to His words, lest He rebuke you, and you be found a liar. When we add to the Word of God, we are liars. At wala po tayong karapatang magdagdag. Dagdagan ang sinabi ng Panginoon. Amen? Patungkol sa buhay. Huwag nating sabihin na assisted suicide. Pinaganda. Yan po ang kaparaanan ng mundo. 'Di ba? Lahat ng klase ng pag-ibig, pag-ibig yan. No. Ang daming beses nating nagamit yung salitang pag-ibig, pero may tamang kaparaanan. Na abuso, nagamit sa maling paraan para i-twist doon sa sarili nating definition ng love. Kailangan bumalik tayo sa author of love. And God Himself is love. Are we learning?
Do not add to his words, lest he rebuke you and be found a liar. Huwag mong dadagdagan ang kanyang salita. Huwag nating babawasan. Okay? Huwag nating iibahin yung kahulugan na sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Patungkol sa buhay, sa relationship, sa love, sa finances, at sa marami pang issues sa buhay po natin. Now, let's go back once again sa ating 1 Timothy chapter 4. Now, the Spirit, verse 1, expressly says that in later times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. Ulitin natin, these deceitful spirits and demons, they are fallen angels. It's easy to identify lies if we know the truth. Study the truth. Live in the truth. Alamin natin yung tama at yung mali. Okay. Sino rito, alam niya kung ano yung mga ingredients ng adobo? Di ba alam natin? Tapos hinainan ka ng menudo, tapos sasabihin niya, adobo ito. Ano sasabihin mo? Hindi. Kasi, hindi ganon ang pagkakaluto ng adobo. Dahil nakalakihan mo, lalo Pinoy ka, alam na alam mo ang adobo. Amoy ng adobo, itsura ng adobo, alam mo yan. Pagbukas mo pa lang, ay, adobo ito. Di ba, sa mga karinderya, wala naman nakasulat kung ano ang mga pangalan nun. Binubuksan lahat yun. Ako minsan, suggestion ko, sulatan eh. Kasi ang dami, bukas lahat. Pipila ulit. Parang naging ano siya eh, pilahan ng magbubukas. Ay, adobo. Ay, ginataang liempo. Ay, ginataang isda. Ginataang liempo. Meron ba yun? Okay. Now, I'd like to share with you this photo. That is not adobo. Do you think that's adobo? No. May nalin lang ako. Oh, sorry. Walang nakasulat kung ano yan eh. Okay. Nitong mga nakaraan na nagkakaroon tayo dito ng small group and facilitators training, madalas bumili si Brother Chris at si Jay ng pares. At kapag hinahain nila sa pagkainan natin, sabi nila, pares, pares. Ako naman, dahil hindi ko nagugustuhan, kumukuha ako ng ibang ulam sa mga nakahain, yung mga baon ninyo, nakikitikim ako. Tapos naalala ko ulit, last week, nag-uwi ang aking asawa, sabi niya, may pares, beef pares sa fridge. If you like, kainin mo. And then, sabi ko kay Jay, iinit mo, ulamin natin yung beef pares. Pagtingin ko, sabi ko, ito pa rin yung nakikita kong beef pares na sinasabi niya sa church. Hindi ako nagsasalita kasi I don't want to offend. Okay? Pero sabi ko, hindi ito ang nakalakihan kong beef pares. Dahil ang beef pares na alam ko ay ganyan ang itsura. Wow. Cubes talaga. Pero yung inuwi niyang pares at yung dinala niya sa church, tidbit. Sabi ko, this is soup. Honestly. Sabi ko, this is soup. Now, I begin to think and realize, ito na ba ang beef pares ngayon? Iba na ba ang beef pares na alam natin noon? So sabi ko, talagang hindi ito beef pares, hindi ako makonvince. This is soup. Na ito po ay lumalangoy sa sabaw. At talagang tidbits. Without exaggeration. It is soup. For me, it is soup. Okay? What happened to true pares? Naiba na talaga. Je, tirhan mo lang ako ng konti. Sa'yo na. Di ba? Dahil alam natin ang tunay na beef pares. Okay? Now, we learn to identify. Dahil alam natin
Alright? Lalo nakalakihan mo, lalo inuulam ninyo lagi. So maging maingat po tayo. Ang false doctrine, ang false teaching, gagawin kanyang komportable. Natatanggapin mo, yan, eto na. Eto na ang beef pares ngayon. Okay? Tidbits na. It's a soup. But I will not accept it. Can I hear amen? Binabago na ang paraan para sa sariling kagustuhan. Marriage, salvation, worship. Sasabihin nila, ito na yung pagsamba ngayon. Ito na ang salvation ngayon. Ito na ang mukha ng marriage ngayon. Ito na ang definition ng love ngayon. Kahit ano, kahit sino, pwede na. Maging maingat po tayo. Are we learning? Colossians 2:8, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. Young people, pag nasa mundo na tayo, may magtuturo sa'yo na ito ay okay lang pagdating sa mga decision mo sa relationship, sa finances mo. Balikan mo lagi ang salita ng Panginoon. Honor the Lord with your wealth. Honor your body. It is the temple of the Holy Spirit. Can I hear amen? See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit. Huwag po tayong palilin lang. 2 Corinthians 11:3, but I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. Kahit si Paul nag-aalala na yung mga kapatid sa pananampalataya ay malinlang. Huwag po tayong magpapalinlang sa mga ideolohiya, filosofiya, mga magaling po silang magrason, magaling silang mag-twist ng katotohanan. Huwag po tayong padadaya doon. 2 Corinthians 11:13, for such men are false apostles, deceitful workmen, mga mandaraya, hindi tunay na tagapagsalita ni Kristo, nagpapanggap, sabi niya, disguising themselves as apostles of Christ. There are false teachers. And you know what? Ang nakakatakot sa false teachers? They know the truth. They know the truth, they know how to twist it, and because they know the truth, kaya nilang ihalo yung lies doon. That's dangerous. And that's why the church must be vigilant. Pinag-iingat tayong lahat ng Holy Spirit. They disguise themselves as apostles of Christ. 2 Corinthians 11:13. 14, verse 14. And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Tandaan natin, si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay ng liwanag. Alam niya ang katotohanan. Kilala niya ang Panginoon. Okay? Kaya marunong siyang manlinlang. Number 3, mixing the truth with lies. Turning away, following deceiving spirits, mixing the truth with lies. Now, maging maingat tayo lalo. Dahil kapag marunong na tayo, pag sumusunod na tayo mismo ang gumagawa na at tayo mismo ang magtuturo na rin. Ang magi-influence na rin ng maling teaching. Paul addresses false teachers in Ephesus. Timothy is the pastor at this time. Kaya si Paul, pinadalhan niya si Timothy ng qualifications for pastors and deacons to clear the leadership. Let those who have clear conscience to serve. Salain natin. Kaya, di ba, may pang-filter tayo. Kapag tayo po ay magluluto gamit ng harina,
o yung coconut milk, yung sapal hindi natin sinasama, di ba? Sinasala natin. Kailangan pino yung pangsala natin. Yung salaan natin, gusto ba natin ang butas ay malalaki? Katulad nito? Hindi natin masasala yun. Kaya you can filter lies with the truth. Ang truth, mahigpit. Ang truth ay walang makakaligtas sa truth. Okay? It is clear. It is pure. False teachers, sila po ay magtuturo ng lies sa pamamagitan ng paghahalo nito sa katotohanan. Teaching with hypocrisy, lies, and dead consciences. Walang konsensya. Balikan natin 1 Timothy 4, verse 1 ulit. Now, the Spirit expressly says that in later times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars, whose consciences are seared. Hindi sila nakokonsensya. Wala. Na ihahalo nila yung mali sa katotohanan. Isa-sandwich nila or imimix nila. At ano yung katuruan nila? Sabi ni Paul, who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Ito, dinidescribe dito yung legalistic teaching ng mga taong lumayo sa pananampalataya, sa tunay na pananampalataya, na kung gagawin mo ang mga bagay na ito, mas banal ka, maliligtas ka. Yun yung legalistic teaching nila. You are more holy if you do this, if you eat this, and if you don't eat this. Yan. Mas holy ka kapag hindi ka mag-aasawa na naglilingkod sa Diyos. Wow. Hindi pinagbabawal ang pag-aasawa, maging tapat sa asawa. Kung byudo or byuda ka, pwedeng mag-asawa ng tama. Kung tayo ay kumakain o pinili na puro gulay, wag natin ituring na marumi ang mga kumakain ng karne. Kung ayaw niyo po ng karne, bigay niyo sa akin. Okay? Kung payo ng doktor, mas makakabuti sa iyo ang ilang uri ng pagkain, wag natin tingnan na marumi yung iba. Kumain ka ng puto with dinuguan, isa kang marumi. That is a legalistic teaching. Are we learning? Our battle is against principalities, demons, deceiving spirits. Kaya tawag dito ay teachings of demons. The effects of teachings of demons, yung wag kang mag-aasawa, mas banal ka. Pag naglingkod ka kay the Lord, kailangan wala kang asawa. Ang daming nasirang buhay niyan. Ang daming abortion ang ibinunga ng pagbabawal mag-asawa. Ang daming tagong relasyon, sirang pamilya, walang tatay, hindi pwedeng panindigan, pedophile, abusing children sexually. That's pedophile. That's the effect, and that's why this is called teaching of demons. This is what the Bible is telling us. This is the truth. Hinalo yung sariling kagustuhan sa salita ng Panginoon. Deceiving spirits, hindi niya ipapakita kaagad ang effect. At hindi niya ipapakita kaagad sa iyo yung poison. Nakanood na ba tayo? Nakarinig na ba tayo ng isang taong naglason ng isang tao? Nilason niya? Sinabi ba niya, okay, drink this poison? Yung gusto niyang linlangin, yung may masamang balak na pagpatay, hindi niya ipapakita yung poison. Hindi niya ipapaamoy yung poison. Saan niya ilalagay? Ihahalo niya sa masarap na pagkain. Ay, ito ang burger, double patty, double cheese. With lots of tomatoes, lettuce, and mustard. Sarap ito. Di ba? Inihahalo. Napakadelikado yung ganung may espiritu. Na ihahalo niya ang mali sa katotohanan. Yes, ituturo ko yung salvation, pero may plus ako dyan. Yes, ituturo ko ang gospel, pero meron akong gagawin dyan to gain more and to feed my greediness. Ihahalo niya sa clear drink.
demons will disguise. Their false teaching, they will mix it with the truth. And that is a dangerous turn for the church kapag ang mga tagapagturo natin ay naghahalo na ng katotohanan at mali. Can I hear amen? Alam nyo, sa isang masarap na halo-halo, kapag pure lahat yung ingredients, alam mo yung bulok at panis doon. Sa pagkain natin ng ulam, basta okay po yung senses natin. Kaya mahalagang okay yung senses. Alright? Alright? Maaamoy natin ang amoy ng, di ba? Kaldereta. Ang amoy ng, yung biryani na tunay, di ba? Sa biryaning panis, alam mo ba? Yes. Right? Alam mo kung merong off doon na ingredients at huwag mo nang ihalo. Can I hear amen? Ganon din po sa ating mga pinapakinggan, inaaral. Are we learning? So yun po ang teachings of demons. Yung mga teachings, ang dami pong mga Kristiyano na naligaw. Ang daming Kristiyano hindi nagtatapat sa pagbibigay. Ang daming Kristiyano, ibang definition ng love. Dahil po, hinaluan ng ang katotohanan ng mali. Verse 4, "For everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. For it is made holy by the word of God and prayer." Hindi po tayo nalilimitahan ng ating kinakain para tayo maging banal. Okay? And for the sake of time, this issue is settled sa Acts 10:9-16. Nilinis ng Panginoon ang mga bagay-bagay at ganun din sa Genesis 1:29 and Genesis 9-3. Ang pagkain ng herbs, ang pagkain ng gulay ay bigay sa atin ng Panginoon. Ang pagkain din po ng meat. Sa Genesis 1:29, doon yung gulay. Sa Genesis 9:3, "Every moving thing that lives shall be food for you. I have given you all things, even as the green herbs." So kung tayo nagdesisyon na gulay lang, wag natin tignan, ay mas malinis ako at mas banal ako sa taong ito. Kung ikaw naman ay nagdesisyon na puro karne, wag mo ring ipag-isipan na marumi yung kumakain ng malunggay, ampalaya, alugbati. 'Di ba? Tatay Jose? Yeah, I know. Your favorite is alugbati. Basta kasalo si Mami Edith. Okay? 1 Timothy 4, our last verse sa 1 Timothy 4 ngayon. Are we learning? Did you learn something today? "If you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus, being trained in the words of the faith and of the good doctrine that you have followed." Pinaalalahanan ni Paul, ang mabuting tagapagturo at lingkod ng Panginoon ay nagtuturo, pinapaalalahanan, nagtuturo ng katotohanan. If you put these things before the brothers, ibig sabihin, ituro mo yung tama. At kapag nagturo ka ng tama, ikaw din ay lalago. You will be a good servant of Christ, being trained in the words of the faith. Pag na-train ka, lalago ka. Kaya alam niyo po, pag alam natin ang katotohanan, itinuturo natin ang katotohanan, lumalago tayo. Alam niyo yung mga teachers natin, exhorters, even I as your pastor, I just keep growing. And I'm always amazed about the grace of God, the love of God. Pinalalago niya tayo. Hindi tayo lalago pag may kahalong kasinungalingan. Hindi magde-develop yung faith natin kapag tayo po ay insincere. Hindi magde-develop yung faith natin kapag may hypocrisy. Are we getting this? Amen? Amen. You will grow if you will follow the truth. Listen the truth. Teach the truth. Exhort what is according to the word of God. Amen.
At may isang bagay na ipapaalala ko po ulit. Huwag tayong palilin lang pagdating sa ating kaligtasan. Ephesians 2:8. Let me just read verse 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya kay Jesus. Dahil ang daming nagtuturo, may kasunod pa, may plus. No, para wala tayong may pagmamalaki. It's all about Christ. It's all about Jesus. We will enter heaven na pinabanal at nilinis lamang ng Panginoong Yesus dahil sa ginawa ni Jesus, hindi dahil sa ating gawa. Panghawakan po natin ng mahigpit yan. Yan ang ating kaligtasan. Did you learn something today? Let's praise Jesus. And after this, I'm gonna pray for those who are sick. Let's stand. I will be still, sharing the truth and your will. Jesus, I'm here, serving you for eternity. I'll stand in awe, honor and glory is yours. You are my King, forever I'll sing. I will be still, sharing the truth and your will. Jesus, I'm here, serving you for eternity. I'll stand in awe, honor and glory is yours. You are my King, forever I'll sing. Hallelujah, oh hallelujah, to you I bow my knee, to you Lord, to you Lord. Hallelujah, oh hallelujah, to you who set me free. Oh, hallelujah, oh hallelujah, to you I bow my knee. Hallelujah, oh hallelujah, to you who set me free. Let's lift our hands to Jesus. Father, we commit our lives to you, Jesus. We acknowledge that you alone, our Savior. We thank you, Lord, for your grace. Thank you for the gift of eternal life, Yes, all Lord. because of what you have done on the cross. At ngayong araw na to, Panginoon, humihingi kami ng lakas at karunungan na sa lahat ng aming pupuntahan this week, magliwanag kami. Ang aming maituro at maipamuhay, masabi, ay pawang mga katotohanan na nagmumula sa inyo. Thank you for teaching us today. Thank you for those warnings, Lord. Kailangan namin iyan. At dalangin namin manatili ang local church na ito sa direction na nais po ninyo. At lahat ng mga local churches na nagpapatuloy sa magandang adhikain, mission and vision, we pray, Father, maging matatag kaming lahat for your glory and honor. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. palakpakan po natin ang Panginoon.